Actually, may na-record akong video kanina. Medyo discretion lang siya kasi hindi ko ina-expect. Yun yung first episode or parang doon ako nagkaroon ng revelation na actually kasi para sa akin yung video na yun eh. Sabi ko gusto ko i-record kasi minsan di ba tendency minsan makakalimot ka or sometimes managinip ka lang kinabukasan parang burado na yung araw mo eh. And hindi ka dahil baliw ka, men. It's a sign of spiritual attacks. Okay? And um, I've been in a spiritual journey and battle earlier than 2015 pa. So, kung mapapansin nyo, minsan nawawala ako sa kung saan man, or magra-random post ako ng something, um, good morning, or gising na, or tara, halika na, men. Kasi nung time na yun, nagkakaroon ako ng awakening na puro pang Twilight Zone, ek-ek, men. Wala akong kasama, wala akong nakakausap. Ayos siya. I mean, it's an experience. Bibiro. Bibiro. Medyo scary siya sa ibang part. But then again, it's me. Na medyo ako kasi ever since fascinated na ako sa mga spirit, horror, ek-ek. Na little do I know na part ko din pala siya ng journey. Diba? Simula nung pinanganak ka, lahat yan may mga connection yan. May mga connection lahat ng experience mo nung bata ka. Malalaman mo yan lahat sa awakening. So, yun nga. Yeah. So, let's see. And yun nga, nagkaroon ako nagkanina, kasi parang you have to, ang nag-tap in sa akin ng mga message or na energy. I don't know, hindi ko na i-label, bahala na lang kung ano mag-resonate. Pero feeling ko, it's all, mostly na magiging collective ko ngayon is mga warlocks, witches, mga spiritual na, tayo mismo, mga rebel na, iba sa ating kupal, iba sa ating rebel lang na, pero hindi tayo kupal. Pero related tayo sa isang esoteric na mga musikero, artist, tayo mga rebelding wala na daw pag-asa. Yun nila. Diba? Ay, tingnan natin. So, yeah, Spirit of Truth, Holy Spirit, Archangel Michael, ano pong ating mensahe? Or, I don't know, it could be another collective of energy. But so far, yung kanina, ganun yung natawag ng mga entity. Kasi kakagaling ko lang sa battle ngayon. It was my third time battling or facing a narcissistic demon. And this time I broke the cycle. Isipin niyo, 3 beses nangyari yun. Ngayon lang ako nakawala. Sa 3 magkaibang tao na laging mayroong palang connection sa as in, kababalaghang as in literal demonic. As in, hindi ko pa nakwento kung kani-kanino kasi syempre, ganyan ka na nga. Magkwento ka pa ng ganun, putang ina, baka kung saan kadali ng mga tao, di ba? So anyway, siguro mga 2 weeks na rin akong, hermit mode, walang nakakausap. So, yan, yun nga nagsimula yun. Pinausap ko lang yung sarili ko, hindi sinadyang videohan. Anyway, ang first card lumabas ay, what is this? 7 Wands. Okay, obstacles, ignorance, pretense, threats, empowerment, insecure.
Okay, so yun nga. Um, seven wands in reverse. Pag reverse kasi medyo negative yung ano niya, or I mean, yeah, it's a, tawag dito, not negative most of the time, but, uh, yeah, yung reading niya medyo low frequency yung presence ng energy. They are currently facing mga obstacles, insecurity, could be a threat, may mga threat daw. Kasi nga tayo mga low vibe people. So, common naman sa atin yan, may mga threat, and pa, mga insecurities and pretense. Anyway, it's just the first card. Let's see the next. So, kanina kasi mga na-draw ko, mostly na na-draw ko na card, puro naka-reverse. So, mga loko na to. Puro mga reverse ang mga card. So, nagets ko na. Yeah. Siguro throughout mga videos, marireveal din yung storyline na pinanggalingan ko. As in, puro narcs, man. Mga putang ina, mga witches and warlocks na ako tinitira ako ng mga putang ina, mga black magic na wala akong ginagawa, gagi. Hindi nila alam yung mga spell na, na binabato nila sa akin. Bumabalik lang sa kanila. Ewan ko ba ba't hindi ako tinatablan? As in, man. As in. Na wala ko ka-idea na tinitira ko. Actually, sige, habang nag-ano tayo, mayroon kasing person na nagsinungaling tungkol sa akin. Okay? Or let's say, hindi ako. Pero yun na yun. So, ngayon, it had caused those group of people to hate me. Kaya yun, doon umikot yung storyline. Mga putang na, I presume that my collective is also in a spiritual realm, nasa spiritual na rin, or kahit pa paano may spiritual insight. Kaya they have, itong past na ano ko, um, they have an ability to manifest. So, yung mga time na yun, syempre, of course, it's a general reading, nagkakaroon ngayon ng mga manifestation na against ano ko, sa energy ko, sa spirit ko. Kaya, pero wala akong ka-idea-idea, men. Kaya hindi ko alam kung ano mga, siguro kinakers nila, ay putang inang hassle tong babae na to. Sige, anuhan natin, lagyan natin ng sumpa na malilito siya, mga ganyan-ganyan. Fuck, man. I was built and born for that shit. Oo, sige, magiging ganyan-ganyan. Pero sino bang hindi sanay na malito? It's just funny. Alam mo yon na may mga ganung palang klaseng tao na putang ina. Alam nilang sila yung gumawa nun. Tapos parang natutuwa sila na ginaganon yung tao na wala namang ginagawa sa'yo. Napaka-inosente ng tao. Hindi ko sinabing inosente ako, pero wala akong ginagawa, wala akong kamalay-malay. Na putang ina, ginawa nilang joke time yung spirit world. Ewan kung tanga sila. Ngayon, kung naghirap ako or nag-suffer ako sa mga parteng yun, siyempre, narcissist nga, kupal yan eh. Wala namang empathy yun eh. Kahit maghirap ka, wala siyang pakialam. Basta, man, it's foul. Anyway, the next card, itong lumabas. See, it's, again, nasa reverse siya. It's too, what is this? Ang labo yung mata ko. Unrealistic, stifled, sadness, wise, withdrawal, procrastination. Ang nakuha natin ay two of wands in reverse. Okay? So, yun nga. Sadness and procrastination. Kung ano mang pinagdadaanan ng mga atong nasa energy field natin, yeah, it's all negative, low frequency vibe ang meron sila currently ngayon. So, posibleng isa lang tong energy ng tao na to since, or tong mga group lang ng people since sila yung biglang bukas ng bibig ko. So, this is what they're feeling right now.
Kasi nakalagpas ako dun sa storyline nila, dun sa exenap men, it's been going on for years. So, hindi ako yung unang biktima ng gano'n, ng narcissist storyline na yun. Paulit-ulit siya nangyayari sa iba-ibang tao. Okay? Kaya lang, nung pagdating sa akin, parang nagulat sila kasi parang men, hindi to, hindi, hindi to na ano sa pattern natin ah. Ba't iba yung reaction sa tao to? Alam mo yun, doon sila nagugulat. Bakit sa iba, nagagawa nila, o pag nag-magic spell, mauulol na yung babae, tapos aalis na. Ganun lang kadali. Alam mo yun? Tapos nag-supply na naman. If you're not aware of the narcissistic demon and nature of narcissist, yeah, hindi lang siya personality disorder, kundi ano rin siya, parang um, it's a demon that attaches himself to, let's say, this person has a child issue or wound na low, alam mo yun, hindi siya masaya kasi kumbaga hindi siya nagkakaroon ng masayang relasyon kasi hinahanap niya or lagi siyang bumabalik dun sa energy niya nung pagkabata siya na feel na insecure or feeling niya lagi siyang nare-reject or there's some mom or dad issue na parang ganun yung reaction na inahanap niya or nasanay yung energy na sa reaction na yun. Tama ba? Yeah. So, ganun yung nagiging response niya. So, hindi siya move on nun kahit umabot na siya ng ilang years. I'm not saying any particular person, but it's for yeah, the narcissistic uh, um, person. Let's say meron siyang childhood trauma, yung response niya gano'n, yung parang, okay, hindi naman pala ganyan. So, yun ang lagi niyang nagiging response sa kahit sinong nakakarelasyon niya. Gano'n nasanay kasi yung response niya. Hindi siya nahili. So, laging gano'n ang reaction niya. Where in fact, hindi niya na-trap siya doon na dapat you have to man up and do something. Kasi hindi na yan nanay mo eh. Kumbaga girlfriend mo na yan, ibang tao na yan. Di ba? So don't expect na hindi ka entitled sa mga natatanggap mo ngayon dahil ngayon mo lang nakilala yan. Kung may pagkukulang sa iyo yung nanay mo, hindi trabaho nung makakasama mo yan. Hindi niya alam kung ano yung pinagdaanan mo. First of all, because of your pain, you have trouble speaking up your child, um, your emotions. Hindi ka ganun. So, tendency, and of course, being a narcissist, ano ka, sabi nga nila two-faced. Pwede mo sabihin na mayamang ka or of course you're charismatic pero marami kang business na ganyan. Well, in fact, it's all, it's all, hindi ko naman sinabing pautot or what, pero sometimes it doesn't exist. It's a fake promise for the woman to, of course, hindi naman dahil gold digger yung babae. Well, karamihan ng babae ganun. Eh, tanga-tanga ka kung mag magpapanggap kang mayaman, natural gold digger ang makukuha mo, 'di ba? So, ano gano'n yung pattern. Eh, ngayon, let's say nakita ng girl na wala ka namang pera tapos umalis, then nangyari na naman sa'yo, nangyari sa dati. So, paulit-ulit lang siya. Hindi ka ni-reject dahil hindi ka natanggap or puwedeng I know tangina weird ka and hindi naman pang typical na girl yung pagiging weird. Sa akin patok yun. The weirder the better. Tangina, mas na-attract ako sa mga ganong klaseng tao. So kaya siguro dito sa parang storyline na 'to, nagulat yung mga tao, I mean yung nandun sa within that energy field, bakit iba yung reaksyon nitong tao na 'to, okey, na kahit anong gawin mo dito, tangina ba't lalo pang natutuwa or lalo lumalakas 'tong taong 'to, Yeah, they've done a lot of things. Parang
parang basta halos binuli nila yung tao ng walang kalaman-laman ay kalaban-laban. Wala rin siyang kamalay-malay na putangina, gano'n na pala yung tingin sa kanya ng mga tao. And man, the whole field sa mga kasi naano ko yung pattern niya, men sa buong mundo yung tarot reading iisa yung storyline. And nag-resonate sa amin lahat. Ngayon kasi kasinungalingan yung binabato nilang energy, natutuwa lang sila, eh. But it caused a lot of, breakup sa mga tao. Um, Breakup tapos as in naliligaw yung mga kasi usually ang tarot, it will give you a foresight of, the future or what's to happen. And to meet your, soulmate or something to do if it's a love reading, your it's a connection. It's a reading about the connection with your, soulmate or twin flame. Kasi ito lang yun, eh, ito lang din yung way para mabasa mo yun. Kaya dito maraming dumepende sa ganito. Eh, ang ginawa nila, yung mga putang inang yan, tamang manifest sila na basta nilalaro nila yung energy. Ang dami men, I don't know, it went to may mga death na sa ibang bansa rin, even yung mga leaders sa iba-ibang country. Kasi gano'n yung storyline. Sabi ko, oh shit, man. Alam mo yun? Nung una, nanonood-nood lang ako. Pero why some parts resonates with me. Hanggang sa yun nga, nung tumagal, parang putang ina, ako pala yung kasama pala ako dun sa storyline na yun. And then, di ngayon, parang nilaliman ko yung ano ko dun. Ang tagal na pala. Even, yeah, the black magic spells, it gone to that worst. Tapos naging dami nang nagagalit ng mga chick sa akin. Basta iba-ibang energy yung mina-manifest nila. And by the way, you have to be aware that narcissist demon, they also have the capability, to siphon energy. So, talagang kukunin nila yung, they're also called energy vampires na kaya nilang kunin yung abundance mo, yeah, physical appearance. Magugulat ka ba, pumopogi, okay naman kasi, siyempre, inaalagaan mo yung kasama mo, eh. Pero ikaw, bakit parang, tangina, ba't nagiging ganyan yung itsura mo? Alam mo yun, they have the ability to do those things. Um, Parang, di ba, hindi, sa akin okay lang matatanggap ko, eh. Kasi, yun nga, ang makulit doon, ako napafascinate pa ako sa mga, talaga, okay pala. Pero, I know, and for sure, we know that it's not right na parang gawin mo yun sa tao, na parang nanakawin mo yung destiny or yung abundance na para dun sa tao, para sa'yo. I don't think it's fair. So, even if I do understand, para sa akin, hindi siya humane or morally right in the physical, um, realm and also spiritual. Lalo na pag hindi alam ng tao. Parang nagnakaw nun, di ba? I'm not judging, but that's my opinion. Okay, so nakuha natin ulit lumabas 6 pentacles. So it says here, sharing your success builds more success. Giving, receiving, fairness, justice, generosity, sharing, influence, stability. Oh, siguro nga, yun, related siya. Kumbaga, sa kanya eh, kumbaga hindi nyo kailangan gawin sa akin yan. I mean, madali akong kausap, sabihin nyo lang sa akin, ibigay ko yung gusto nyo. Pero wag naman yung ginagawa nyo sa likod ko. And in fact, you made me, or you, dinala nyo ako sa pinaka, everyday man, everyday is a, it's a battle. Kasi, laging akong lalagay sa lower energy ko na para ma-insecure ako, or parang wala akong silbi or something. Which is, ano bang, hindi naman ako high, kumbaga in any girl, men, you are not, supot kapag naparamdam mo sa babae yun, first of all. Di ba? Actually, maraming, na, ayoko lang sabihin. Pero, it's,
fuck, man, it's really fucking, fuck. As in, talagang sobrang kupal. Worst that you can imagine. Pero hindi kasi ako gano'n mag-respond. Nakita kong gano'n yung tao, imbes na magalit ako, naawa ako. Hindi ko nga nakita yung parang yung fuck din, may trauma pa ng pagkabata. Uh, Others would run or parang ang ina bullshit to Hindi ko kailangan ranasin to. Tulad niyan, meron naman akong home. I am an independent person. Kaya kong pakainin yung sarili ko. Goods ako kahit saan. Pero ipapamukha niya sa'yo, it's also one way to keep you trapped or stay in the same place. Kasi nga, as nagsasiphon sila ng energy ko. Ginagawa pala akong baterya ng mga loko. Yun, minention ko rin yun sa ng video. It's because of my energy. Kaya pala napansin ko, medyo nawawala ako sa sarili ko. Hindi yung nauulala. I mean, I used to be creative. Aris ako eh. I used to have a lot of passion. Makulit ako at saka gagawin ko lang lahat yan. Pero nagkakaroon ng time na parang ayoko na kumilos hanggang sa nauwi na. O sige, dahil sabi mo wala akong silbi, maririnig ko kayo. Man, I clean the whole house, I take care of you, naging nanay mo ko. But then again, para marinig ko yun, of course I will feel bad. And may insecure ako kasi putang ina, but I'm never jealous, okay? Kung meron man, sige jealous. But party pala yun ng pattern ng narcissist. I would feel insecure kasi mas na-attract siya sa ganong babae. Tangina, hindi ako magsiselos, hindi ako ma-insecure doon kasi tangina, alam ko kung sino ako. Alam ko, sige doon ka, men, tangina, tapos anong gagawin nyo? Kumbaga yun yung sa akin eh. Tangina, alam ko magkasundo tayo. Alam ko, so bakit ako mai-insecure? First of all. But that's also one way na ginagawa nila bukod sa, of course, papapangitin ka nila dahil kinukuha nga nila yung energy mo. It's true. You can read about it. Yeah. Yun nga, papapangitin ka nila, tapos papamukha nila sa'yo na may mas maganda sa'yo. Ang inang bobo mo, men. Alam mo yun, ang daming maganda dyan, alam ko yun. At I mean, I will not be the most happy person kung ako yung pinakamaganda sa room. Mas gusto ko pang maging ako yung pinakapangit, but masaya ako na naglalaro ako, nagtitrip ako. Nilalaro ko yung utak ko. Alam mo yun? Tangina. Mas gusto kong, sige, doon kayo sa magaganda. I'm not comparing myself to others. Gusto ko lang malaman if this is for the collective na may mga ganong klaseng babae. Hindi lahat ganon. Okay? Tsaka mali kasi yun eh. Doon pa lang, it's a form of disrespect to a person, to a soul, to an entity. Na Panginang to, syempre, ayaw niyong marinig to sa mga babae. But that's what I felt. Parang tanginang yun. Lul. Di ba? Hindi ko na nga sasabihin yun eh. Kumbaga, okay lang naman sa akin eh. Kaya nga parang nagulat sila kasi hindi ako nag-fall dun sa pattern. Na sige, nag-insecure. Parang putang ina naman. Hindi ko naman sinasabi, pero men, ali yan eh. Tangina, tingnan mo naman ang itsura niya. Iko-compare ko pa ba yung sarili ko dyan? Magsiselos pa ba ako dyan? Tangina, ang baba naman ng masyado ng tingin mo sa akin. Tangina. Diba? So, ayan. Sharing your success builds more success. Okay. Ano ko na yan? It's yung generosity, man. Generosity. And yan, sobrang ewan ko ba't ang hilig nila sa pera, man. Most of them narcissistic person, it's just no love and they focus only on your abundance. Kung ano makukuha nila sa'yo sa mga babae. Pwedeng sa babae, sa mga lalaki. It's a gold digger energy. Ngayon, pupunta sila let's say, attract nila yung mga kala nila yayaman nila babae. Sila yung gold digger mismo, di ba nakakahiya sa lalaki yun? Sila yung gold digger mismo.
Na of course, 'pag nakita ng babae na putang inang 'tong mapagpanggap na putang ina hindi namang yayamanin, ultimo pagkain mo ikaw bibili, then screw you man. Gano'n ang isipin ng mga tao. I'm not judging you. Kumbaga, mahal ko kayo kung ano kayo. At hindi ako gano'n men. Tangina, parang as a babae, hindi ako masaya na gano'n na hindi ko gagamitin yung power ko as babae na ano mo ko. Hindi men, I can make my own money. I buy my own stuff. I buy my own food. Okay? Hindi ako maasa kahit kaninong tao. It's just being me, part of my nature. Kaya siguro hindi gano'n. Nagulat sila. Iba to sa pattern. Naulol sila, hindi nila alam kung anong gagawin. Tsaka, yun nga, nakikita ko eventually, nami-meet ko yung mga person na yun, yung within those storyline na yun nga, nami-meet ko pala sila na hindi ko alam na yun pala yung nangyayari sa likod ng stage, backstage, Parang nagtataka rin sila, parang putang ina, ang layo naman dun sa sinasabi nitong taong 'to, tungkol sa taong 'to. Men, hindi na para i-explain ko pa yung sarili ko at pagdudahan ko yung sarili ko. Nakakatawa yung mga kasinungalingan niyo kasi malala kung ikaw, totoong tao ka, alam mo yun sa tao 'pag nakita mo, mararamdaman mo kung anong klaseng tao siya. 'Di ba? Kahit putang ina, kahit ano pang sabihin nila, "'Di tol, gets ko 'yan." Kumbaga kung bobo ka, hindi putang ina, men, siguro I will not feel bad. Siguro kasi hindi ko sila kalibid, ganun lang, 'di ba? Hindi ka naman mayabang or ano, it's just yun lang yun. Fuck man, there's no other word. Gusto po. 'Di ba? Kasi fuck. Yung mga kasinungalingan pa nila, yung pangtanga talaga. Sus naman, hindi naman ako putang ina. Ano bang ang hindi kayang abutin ng pag-iisip ko, yung lagi kong sinasabi. Tapos yun lang, yung mga putang ina pang high school na K-drama situation, ganun na ina-expect yung maging reaction ko. Parang, what? Anyway, sensya na, wala akong nakakausap. So, just, I know there is a reason para ilabas ko yung mga ganito. Kasi ngayon, hindi niya papansin, nagiging era siya ng mga narcissist and dumadami rin yung cases na ito nga, similar pattern. So, we know that we are on a spiritual battle. Okay? But this narcissist, ako men, hindi ko siya, kumbaga, okay na maghiwalay kayo. Pero hindi it's to the point na, na galit ako sa kanya. I know that he still deserves to be cared for and to be healed kung ano man yung pinagdadaanan niya. Ganun lang. But then again, kailangan niyo rin tumulungan yung sarili niya. At yun nga, tamang awareness na putang ina, kahit saan mong mali yung ginagawa, di ba? Mali. Anyway, it could be in the future, I don't know kung kaninong energy field itong mga nasasagap ko or para kaninong mensahe, but it is for those uh, mga klaseng tao or sa mga, anyway, it's for us. Just stay with me, listen, kung feeling nyo may sense or kung feeling nyo walang sense, then go. Tangina. Yun lang. Anyway. Hindi kasalanan ng tao yun actually. And if you know the nature talaga ng mga demons yan, pag mababa yung frequency mo, basta
depressed ka from work, from a relationship, or kung saan man, hindi ka masaya or saan man malungkot ka about something, doon ka papasukin ngayon ng mga energy na yan. Okay? Yung mga demons na yan. Eh siguro nag-latch yun sa kanya kasi in-embrace niya. Yeah, kasi wala eh, parang, uy, parang, sarap ng mahal mo ay naayos yan Sa amats mo, masayahin ka. Why not, man? Why not? Kaya lang, huwag ka lang dadating sa point na kasi kaya kang i-take over nun na masyado mo na siyang ginrasp. Lalo na yung mga habits and behaviors na pinapa, para maging ikaw na yun eh. Yung mga habits na alam mong hindi, alam mong mali eh. Pero kasi, nagiging yun na yung nature mo. Kumbaga, nag-a-attach na siya sa'yo. As in, kahit alam mong masama, lolokohin mo pa yung sarili mo. Di, kasi ganyan naman. At ah, hanggang sa nagiging yun ka na. So, I'm not blaming them. Kumbaga, sino bang walang demonyo sa atin? Diba? Diba? Wag,